Nagsisimula ang serye sa isang lalaking naglalakad pa uwi, at nakikita natin ang dalawang lalaking nakatambay. Dumura ang isa sa kanila, at sinermunan siya ng kasama niya dahil natalsikan ang paa nito. Nagpasya sila na isahan siya. Ipinaliwanag ng lalaki na maingay at marumi ang studio complex araw-araw, at ang maliit na 180 square foot na rooftop ang kanyang tahanan. Binuksan niya ang kanyang bag, na nagpapakita na ramen na naman ang kanyang hapunan, at nalaman din natin na ang pangalan niya ay Bong Jo-hyuk. Siya ay 25 taong gulang. Wala siyang full-time na trabaho, pero may 3 siyang part-time na trabaho. May simpleng dahilan kung bakit hindi siya nakakaipon, kahit nagtatrabaho siya ng husto, at iyon ay siyempre, utang. Kailangan niya itong bayaran kahit na mga hulugan ito ng pamumuhay sa kahirapan. Wala siyang anumang espesyal na kakayahan, malusog na katawan lang, walang kinabukasan, at isang pangkaraniwang buhay ng isang beta male. Sabi niya. Pagkatapos, isang status window ang lumitaw sa harap niya habang hinihigop ang remen na nagsasabing nagising na siya. Nagulat siya at sobrang init din ng kanyang remen kaya napasigaw siya. Nagtataka siya kung nagising na nga ba talaga siya. Ipinaliwanag niya na tinatawag itong biyaya ng mga tao. At kung magaling ka, para kang tumama sa jackpot, nababaguhin ng husto ang buhay mo, marahil mas malaking swerte pa kaysa manalo sa lottery. Pero may enjoy mo lang ito kung mananatili kang buhay at ang pagpasok sa tour ay napakadelikado. Maaari kang lapain ng mga halimaw, o mamatay sa lamig, o masunog sa matinding kapaligiran, o mamatay sa lason, at marami pang iba. Puno lang talaga ito ng mga mapanganib na bagay. Karaniwan niyang iniiwasan ang kawalang katarungan kung posible, at iniiwasan ang paglikha ng mga mapanganib na sitwasyon hanggat kaya niya. Isa siyang mababang uri na tao at isang hamak na karaniwang mamamayan, at ganito siya namuhay sa buong buhay niya. Pero para sa wakas ay magkaroon siya ng awakening, nakakabaliw. Pagkatapos ay nag-isip siya kung totoo ba ito dahil baka kulang lang siya sa tulog at nagdedeliryo. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, sinasabing status window, pero bumukas ito, ibig sabihin ay totoo ito. Ang kanyang mga trait skill ay designated summon, random summon, at normal summon. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ng summon. Sabi niya, disente namang trait ang summon, at ipinaliwanag niya na lahat ng awakeners ay binibigyan ng kakayahan na kilala bilang trait. Iba-iba ang mga uri mula sa swordsmanship hanggang spearsmanship at iba pa. Kahit ang mga bagay tulad ng gigantification ay karaniwan. Sa mga ito, kilala ang summon na nagpapahintulot sa paggamit ng mga nilalang tulad ng mga espiritu, phantom beast, golem, at iba pa. Pero nagtataka siya kung anong klaseng summoner siya. Sabi niya, dahil nagising na siya, dapat subukan niyang gamitin ang kanyang skill, at ginawa niya ang isa sa mga typical na anim pose. Nahiya siya at huminto sa kalagitnaan, tapos sinabi na lang ang pangalan ng skill ng normal. Siyempre, walang nangyari. Tapos nakalimutan niya na hindi niya pala ito magagamit sa labas. Ang mga kakayahan ng player, kasama na ang mga skill, ay may bisa lamang sa loob ng tour, at hindi maaaring i-activate sa labas. Maliban sa kakayahang tingnan ang status window, ang isang player sa labas ng tour ay walang pinagkaiba sa isang normal na tao. Tapos sinabi niya na common sense ito, at kung titingnan mo sa internet, nagkalat ito. Alam na niya ito, pero masyado lang siyang na-excite kaya nakalimutan niya. Sinasabi sa kanya ng status window na sinisimulan na ang kanyang summon. Talagang nagulat siya ng isang lilang anyo ang nagsimulang lumitaw sa may pinto niya at isang lalaki ang lumabas. Nagtataka siya kung bakit ito gumagana at nagsimulang pagpawisan sa kaba at ang lumitaw ay hindi isang normal na summon kundi isang tao. Binati siya ng lalaki. Sabi niya, hindi lang ito gumagana sa labas ng tour, kundi higit pa sa inaasahan ng summon. Ito ay isang literal na tao. Tapos inamoy ng lalaki ang hangin, sinabing remen yon, at nagtanong kung pwede siyang humingi. Pumayag si Jo-hyuk at sinabi niyang mukhang nakasumon siya ng isang one-bite bandit. Kumuha ng unang subo ang lalaki at patuloy na hinigop lahat, pero sinabi niyang medyo maanghang ito. Sabi ni Jo-hyuk, mild lang iyon, at baka isa siya sa mga taong akala ay pampalasa ang harina. Pero nakakalito rin ito, dahil paano na-activate ang skill niya sa labas ng tour. Gusto niyang malaman kung paano ito na-activate, pero hindi pa rin siya nakarinig ng human summon noon. Binuksan niya muli ang kanyang status window, at nakita natin kaya niyang mag-summon ng mga tao at demi-human. The ranges are anywhere from R to A, R to A, R to A, Sabi niya, parang pagbunot lang ng mga karakter sa isang gacha game, at ipinapaliwanag nito na ang mga summon ay sumusunod sa 3 prinsipyo. Una, dapat nitong unahin at protektahan ang buhay ng summoner. Pangalawa, dapat sundin ng lubusan ng summon ang mga utos ng summoner. Pangatlo, kung magkasalungat ang prinsipyo 1 at 2, ang prinsipyo 1 ang pinakamataas na prioridad. Sabi ni Jo-hyuk, maganda pakinggan ang lubos na pagsunod, pero iniisip niya kung ano ang pagkatao ng lalaking na summon niya. Binuksan niya ang character sheet nito, at nakitang tinatawag itong Mad Assassin of the Cruel Guild. Ang pangalan niya ay John Corsac. Isa siyang super rare, ibig sabihin ay isa siyang assassin. Mayroon siyang 6 na oras na manifestation period at satisfaction rating, at may 3 oras na cooldown ang kanyang summon.
Minsan na siyang naging black sheep ng Cruel Assassin Guild, isang tunay na baliw na assassin. Gayunpaman, ang kanyang mission success rate ay 79%. Nagtagumpay pa siyang patayin ang isang 5th Circle Black Mage, ngunit doon din siya namatay. Nagsimulang sumakit ng matindi ang ulo ni Jo Hyuk, sinasabing dumadaloy ang impormasyon sa kanyang utak, at hindi lang iyon. Habang nagiging asul ang kanyang mga mata, nakikita natin siyang hinihigop sa ibang dimensyon, at ang nakita niya pagbaba ay si John na sumusugod sa kanya. Pero tumagos lang si John sa kanya at nagpatuloy. Lumingon si Jo Hyuk, napagtantong ito pala ang nakaraan ni John, habang nakikita siyang agad na pinapatay ang 3 lalaki sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang mga ulo. Sabi ni Jo Hyuk, napakagaling niya, pero medyo may sira din sa ulo, dahil binabalot niya ang mga ulo sa mga baute, at ito siguro ang dahilan kung bakit tinawag siyang baliw. Tapos nag-isip kung akala ba niya regalo yon. Nakikita natin si John na lumingon, nakangiti, at nalaman natin na ang kanyang katapusan ay sanhi ng isang pagkakamali. Ang target ng asasinasyon ay nakahiga sa kama nito. Nang lumapit siya para tapusin ang trabaho, napagtanto niyang nahulog siya sa isang patibong, dahil ang kalaban niya ay ang pinakamalakas na swordsmaster ng imperyo. Nahati sa dalawa si John sa isang hampas, hindi man lang nakailad. Iyon ang kanyang huling alaala. Pagkatapos ay lumitaw siya sa likod mismo ni Jo Hyuk, bumubulong sa kanyang tenga, at tinatanong kung ano ang malalim niyang iniisip. Ginulat niya ito, at dumulas siya sa kwarto, tumama sa kanyang monitor at computer. Humihingi ng paumanhin si John, sinasabing gusto niya lang itanong kung may kailangan siyang ipagawa. Sinasabi ni Jo Hyuk sa sarili na huwag matakot. Dapat ay nasa ilalim ng lubos na pagsunod ang summon. Huminga siya ng malalim at inutusan itong iligpit ang kaldero ng ramen at punasan ang mesa. Ginawa niya ito ng napakabilis ng walang reklamo. Nagulat siya na napakadali lang, sinasabing sinusunod nga talaga nito lahat ng sinasabi niya. Pagkatapos ay tinawag niya si John, na sinabihan siyang sabihin ang kanyang utos. Sabi niya, sa tingin niya ay hindi okay ang isang bagay na katawa-tawa. Sinasabi ni John sa kanya na mandatory ang kumpletong pagsunod. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Jo Hyuk na tumahol para sa kanya na parang aso. Dahan-dahang itinaas ni John ang kanyang braso, at natakot si Jo Hyuk, iniisip kung sumobra na ba siya. Sabi niya, isa itong makapangyarihang nilalang na may matinding pride, kaya paano kung bigla itong magwala at umatake? Pero syempre, nagsimulang umikot-ikot si John, tumatahol ng paulit-ulit. Napagtanto ni Jo Hyuk na may sira talaga sa ulo ang lalaking ito. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto, at sumigaw ang ilang lalaki, sinasabing buksan niya na ang pinto. Sabi ni Jo Hyuk, nakalimutan niya ngayon ang due date ng bayad sa interes. Sinabihan niya si John na tumayo, at nalaman nating umutang siya ng $1,000,000,001 na humigit kumulang $7,000. Sabi niya, walang bangkong magpapautang sa kanya, kaya napilitan siyang lumapit sa isang private loan. Para iyon sa operasyon ng kanyang ama sa balakang matapos itong madulas, para din pambayad sa tuition ng kanyang nakababatang kapatid sa universidad. Wala siyang pagpipilian. Akala niya ay mababayaran niya ito agad, pero pareho pa rin ang prinsipal, at nakapagbayad na siya ng higit 5 milyon sa interes. Alam niyang katangahan yon, pero ano pa bang magagawa niya? Wala siyang pagpipilian, at kahit bumalik pa siya sa nakaraan, gagawin niya pa rin ang parehong bagay. Sinabihan siya ng mga lalaki na buksan ang pinto, at kailangan nilang siguraduhin buhay pa siya. Pagkatapos ay lumingon si Jo Hyuk, tinawag si John, na naglabas ng kanyang mga punyal, sinasabing baka malaking problema sila. Sinabihan niya itong magtago sa banyo at huwag gumalaw at manahimik din. Nagtanong si John kung pwede siyang huminga, at sabi ni Jo Hyuk, syempre. Sabi ni John, nakahina siya ng maluwag, pero pagbukas niya ng pinto, hinawakan ng lalaki ang likod ng ulo ni Jo Hyuk, sinasabing ayos lang pala ito. Nag-aalala raw siyang baka may sakit ito dahil hindi pumasok ang bayad sa interes. Humingi ng paumanhin si Jo Hyuk, sinabing katatransfer lang niya. Sabi ng lalaki, kung nahihirapan siya, huwag pilitin, kung gipitin, pwede naman siyang magbenta ng organ. Sinabing komportable pa rin naman siya, kahit isa na lang ang kidney. Tapos sinabi ng mga tauhan niya na may nakababata itong kapatid. Sabi ng boss, maganda yon dahil mas bata, mas maganda. Tumingala si Jo Hyuk sa kanya na puno ng pandidiri, at tinanong ng lalaki kung may problema ba siya, dahil mukha raw siyang manununtok. Tinawanan lang ito ni Jo Hyuk, sinabing hinding-hindi niya iyon gagawin. Pagkatapos ay ibinagsak ng lalaki ang pinto, sinabihan siyang mag-ingat, maliban na lang kung gusto niyang mamatay ng walang bakas. Bumuntong hininga si Jo Hyuk, tapos lumabas si John sa banyo. Sabi ni Jo Hyuk, tahimik na itong nagtago. Sabi ni John, inutusan niya kasi ito. Sabi ni Jo Hyuk, pagod na siya. Pagkatapos ng 2 part-time na trabaho, isang awakening, isang human summon, at pagbisita ng mga maniningil ng utang, iniisip niya kung akyatin niya ba talaga ang Thor. Bagamat maganda ang pera, walang paraan para magawa ito ng isang duwag na tulad niya. Tinanong ni John kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, at sinabi ni Jo Hyuk na hindi niya alam, tinanong kung ano ang gusto niyang gawin. Kung gusto niya, pwede niyang paalisin ang kanyang summon. Sabi ni John, gusto niyang manood ng AC.
Sabi ni Jo Hyuk, hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol sa ii o ramen, pero walang dahilan para tumanggi, kaya sinabihan niya itong sige lang. Sabi ni John, manonood siya ng ilang episode ng drama, at habang nakahiga si Jo Hyuk para matulog, nagsimulang mag-binge watch si John. Sabi ni Jo Hyuk, kahit na isa siyang summoned entity, hindi masamang may kasama siya. Medyo nakakapanatag ng loob. At hanggang ngayon, nagpapakamatay siya sa trabaho ng mag-isa. Dahan-dahang nakatulog si Jo Hyuk hanggang sa magising siya sa kanyang alarm clock. Tumingin siya sa paligid, nakitang wala si John, at nagtanong kung nawala na ba ito. Tapos sinabi niyang 6 na oras dapat ang manifestation period. Sabi niya, nakita niya ang system window habang antok pa, pero may awakening man o wala, kailangan niyang maghanda para sa trabaho. Pagkatapos ay may breaking report sa balita. Kaninang madaling araw, sa opisina ng illegal na private loan agency na Smile Cash, nagkaroon ng isang karumal-dumal na pagpatay. Sabi ni Jo Hyuk, teka lang, at sinabi ng reporter na lahat ng 3 biktima ay natagpo ang pugot ang ulo, at ang pinaknakakagulat ay pinalamutya ng mga laso ang ulo ng mga biktima. Nabitawan ni Jo Hyuk ang kanyang sipilyo, napagtantong si John ang may gawa, dahil sa mga alaala na nakita niya, ganoon pinapatay ni John ang lahat ng kanyang biktima. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi siya dapat naging kampante, dahil nagsumon lang siya ng isang psycho killer. Nakikita natin siyang nanonood ng balita, at ipinapakita talaga nila ng buo ang crime scene. Ang daliri ng boss ay binaluktot at binali, at 3 sa mga lalaki ay pinugutan ng ulo na may mga laso sa ibabaw. Sabi ni Jo Hyuk, lagot na siya. Matapos makita ito ng buo, sigurado siyang si John na iyon. Nasa convenience store pala siya at nasa telepono. May tumawag sa kanya, at paglingon niya, nakita niya ang ulo ng boss na nakabalot sa laso na nagsasabing i-ring up niya ito. Nagsimula siyang magpanik nang makita ang lahat ng ulo sa likod ng boss na may nakasulat na Valentine's Day sa itaas. Sumigaw siya, tumakbo pa atras sa estante ng sigarilyo, at tinanong siya ng babae kung ayos lang siya. Humingi siya ng paumanhin, sinabing i-ring up niya agad ito. Napagtantong hindi siya makakapagtrabaho sa ganitong estado, nagpasya siyang magpahinga sa lahat ng kanyang part-time na trabaho, at ang mga taong namatay ay dahil siguro sa kanya. Nang gabing iyon pabalik sa kanyang bahay, binasa niya ulit ang stats ni John, sinasabing isa nga talaga itong baliw na assassin, pero sabi niya, hindi siya masasaktan ni John dahil siya ang summoner nito, pero medyo takot siya. Pagkatapos ay sinumon niya si John, pero isang status window ang lumitaw, sinasabing bago siya isumon, kailangan niyang mag-iwan ng satisfaction rating para sa kanya, at gamitin ang daliri para magbigay ng star rating. Sabi ni Jo Hyuk, ang astig nito, pero sinabihan lang niya itong manood ng AC. Lumabas ito at pumatay ng walang pahintulot, kaya bibigyan niya ito ng isang star, dahil sa pagiging walang galang. Iyon ang gusto niyang ibigay, pero hindi siya pwedeng maging walang puso, kaya binigyan niya ito ng 3 bituin. Sabi niya, ang nanay niya ay nagtatrabaho bilang rental water purifier coordinator, kaya alam niya kung gaano kasakit ang mababang satisfaction rating. Kahit na may mga reklamo, hindi niya ito mabibigyan ng 1 bituin. Pagkatapos ay sinumon niya ulit si John, na nagsabing ikinagagalak niyang makita siyang muli. Nagpasalamat ito para sa 3 bituin, sinasabing mas magsisikap pa siya. Sabi ni Jo Hyuk, mukha itong inosente, at nagtanong kung pumapatay ba talaga ito ng tao. Pagkatapos ay sinabi niyang may tanong siya. Sinabihan siya ni John na magsalita ng malaya, at tinanong niya kung pinatay ba nito ang mga taong pumunta sa kanya kahapon. Sabi niya, tama yon. Inasikaso niya silang lahat kagabi bago siya ma-reverse summon. Nagpanik si Jo Hyuk, sinabing siya nga talaga ang pumatay. Ibig sabihin ang taong nasa harap niya ngayon ay isang mamamatay tao, at nagsimulang manikip ang kanyang dibdib habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Sinasabihan niya ang sarili na kumalma dahil hindi siya masasaktan ni John. Tinanong niya kung paano niya ito ginawa dahil hindi niya dapat alam ang lokasyon ng opisina. Ipinaliwanag ni John na nang pumasok sila sa bahay, nilagyan niya sila ng tracking mark. Tinanong ni Jo Hyuk kung isa ba itong uri ng skill, pero nagtataka kung bakit siya umabot sa ganoon. Sabi ni Jo Hyuk, dahil banta raw sila, kaya mas mabuting alisin na sila kaagad. Sabi ni Jo Hyuk, hindi niya naman ito inutos. Sabi ni John, dahil daw yon sa mga prinsipyo ng Article 3 ng summon. Sa madaling salita, lubos na pagsunod. Gayunpaman, maaari itong mapalitan kung nasa panganib ang summoner, iyon ang ibig sabihin nito. Tinanong ni Jo Hyuk kung ibig sabihin ba noon, halimbawa, kung utusan niya itong patayin siya, susuwayin siya nito. Sabi ni John, tama yon. Tapos sabi ni Jo Hyuk, wala namang tunay na banta, sariling desisyon lang iyon. Sabi ni John, malawak ang interpretasyon ng Article 3. Sa kanyang pananaw, ang mga lalaking iyon ay isang panganib na tiyak na magbabanta sa buhay ng summoner balang araw, at iyon ay isang makatwirang paghatol. Sinabihan siya ni Jo Hyuk na asal psycho lang iyon, pero humingi ng paumanhin, sinabing pasensya na. Sabi ni John, maraming beses na niya itong narinig, pero sabi ni Jo Hyuk, hindi niya maintindihan, at maaaring mapanganib ito. Sabi niya, isipin na lang na naglalakad siya sa isang mataong kalye, kasama si John, at nabangga niya ang balikat ng isang mukhang gangster,
at malamang magtatanong ang nabangga kung gusto ba niyang mamatay. Karaniwan, hindi naman sila nananakit ng tao. Banta lang iyon. Pero ayon sa interpretasyon ni John, pupugutin niya ang ulo nito at lalagyan ng maliit na laso sa ibabaw. Nagsimula siyang mangagat ng kuko sa kaba, at sinabi ni John na pasensya na, at nagsimulang lumuhod. Tinanong ni Jo Hyuk kung ano ang bigla niyang ginagawa, sinabing ang pagpatay ay hindi isang bagay na dapat niyang gawin para sa kanya. Maaari siyang mapahamak dito. Sabi ni John, walang makakaalam, pero tinanong ni Jo Hyuk kung gagawin niya ba ulit iyon. Sabi ni John, hindi niya masisigurong hindi, at sinabi ni Jo Hyuk na dapat niyang ipangako na kung may kutsilyo na sa lalamunan niya, pwede pa, pero sobra na ang pumatay ng tao base lang sa hinala. Sumigaw si John, sinabing huhusgahan niya ng mas maigi ang sitwasyon, at sumaludo sa kanya. Sabi ni Jo Hyuk, ang bilis niyang sumunod, at sinabihan siyang pwede na siyang bumalik. Pero mausisa si John, sinabing may tanong siya. Tatanungin niya kung ano yon, kaya tinanong ni John kung akyatin ba niya ang Tor o hindi. Sabi ni Jo Hyuk, totoo na ang pag-akyat sa Tor ay pagkakataon ng buhay, pero takot siya, dahil masyadong mapanganib at maaari siyang mamatay. Pagkatapos ay tinanong niya kung may iba pang summoner na nag-summon kay John tulad niya. Sabi ni John, mayroon. May mga totoong malalakas at matatapang na tao, habang nakikita natin siyang medyo masama ang loob. Sabi ni Jo Hyuk, nahihiya siya, dahil ginagamit ng ibang tao ang kanilang awakened abilities para iligtas ang mundo, samantalang siya ay wala man lang lakas ng loob na isugal ang kanyang buhay. Sasabihin na sana niya kay Jo Hyuk kung anong klaseng summoner siya, pero pinutol siya ni Jo Hyuk, sinabing alam niyang isa siyang kaawa-awang duwag, pero sabi ni John, siya ang pinakamagaling na summoner. Tinanong niya kung ano ang pinakamahalagang katangian ng isang summoner, sinabing safety first. Ang pagiging matapang ay lason, dahil mapanganib ang matatapang na summoner. Sino ang nakakaalam kung kailan sila mamamatay, at kung mangyari yon, hindi na siya makakalabas. Nagtanong si Jo Hyuk kung ganoon ba talaga yon, pero sinabihan siya ni John na huwag mag-alala. Siya na ang bahala sa lahat ng maruming trabaho, kaya dapat alagaan niya ang sarili niya at mabuhay ng napakatagal. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Jo Hyuk dahil pinoproblema niya kung aakyatin ba niya ang tower o hindi. Dapat magpasalamat na lang siya na wala na ang mga naniningil ng utang at ang utang para makapamuhay na siya ng normal ngayon. Ipagpapatuloy na lang niya ang paggawa ng ligtas at ordinaryong trabaho, at kung magpapatuloy siyang mamuhay ng masipag, gaganda rin ang lahat sa huli. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Tatay niya. Sinagot niya ito at tinanong ang kanyang ama kung tinutuloy niya ang kanyang rehab. Binanggit ng kanyang ama na kailangan niyang lumipat sa mas malaking ospital. Bukod pa roon, sinabi niya sa kanya na natanggal sa trabaho ang kanyang ina. Sabi ng tatay niya na huwag masyadong mag-alala. Tumawag lang daw siya dahil hindi sila nagkakausap, pero magiging maayos din daw ang lahat. Sabi ni Jo Hyuk bibisita siya kapag may oras, at pwede silang kumain ng sabay, tapos ibinaba ang telepono pagkatapos magpaalam. Mabilis siyang bumalik, gumawa ng pansamantalang baluti gamit ang kanyang uniforme bilang construction worker at isang bat. Sabi niya kung susilip lang siya saglit sa unang palapag at babalik, ayos lang. Mabuti na lang at nag-day off din siya sa lahat ng kanyang part-time na trabaho. Sabi niya kailangan niya munang isumon si John, pero hindi naman niya kailangang manatili sa kanya. Nag-isip siya kung dapat subukan niyang mag-summon ng iba, sinasabing baka makakuha siya ng legendary special super rare. Pero sinabihan siyang imposible ang random summon dahil mayroon siyang 28 araw na cooldown. Sabi niya hindi niya alam na may ganoon, at sa huli, si John ang isinsummon niya. Lumalabas na binigyan niya ito ng 5-star rating. Sabi ni Jo Hyuk, tiyak na hindi nito alam na sinubukan niyang mag-summon ng iba, sabay sabi na nagpasya siyang pumunta sa tower. Tanong ni John kung ibig sabihin ba noon ay nagpapakatapang siya, pero sabi niya alam niyang hindi ganoon. Sabi ni Jo Hyuk balak lang niyang sumubok ng kaunti at pagkatapos ay aalis na. Sabi ni John, matalino yon, pero sinabi rin sa kanya na tanggalin ang lahat ng kakaibang damit na suot niya. Sabi ni John, magiging kasangkapan at asong pangkahunting niya siya. Dadalhin niya ito ng komportable at ligtas, at pagpasok nila sa tower, hindi na niya kailangang gumalaw man lang, dahil sakay siya sa John Corsac bus. Nagtanong ang status window kung gusto niyang pumasok sa Black Tower of Korea, at ang tanging palapag na accessible sa kanya sa kasalukuyan ay ang una. Nagtanong si Jo Hyuk kung handa na siyang umalis, at sumagot ng si John, at pinindot niya ang buton habang nagsisimula silang higupin papasok sa tower. Nagdalawang isip si Jo Hyuk at nagsimulang sumigaw. Habang patuloy silang hinihigop papasok sa tower, si Jo Hyuk ay tuluyan pa ring nataranta at sumisigaw habang nakahawak sa kanya si John. Nang mahimasmasan siya sa kanyang pagkataranta, napunta siya sa bunganga ng isang kuweba sa loob ng tower. Sabi niya ang isa floor ay isang ganap na kaparangan. Pagkatapos ay nagsimula siyang mahilo at sumuka. Sabi ni John masasanay din siya agad, sabay tanong kung okay lang siya. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na para lumagpas sa safe zone. Isang status window ang lumitaw na nagsasabing ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay pinahusay upang tumugma sa kanyang level. Posible na ngayon ang paggamit ng mga trait at combat skill.
Pakiramdam niya ay mas malakas siya. Ang misyon sa isa floor ay talunin ang 5 matatabang uod at mayroon siyang 2 oras para kumpletuhin ito. Sabi ni John, ayon sila, at ipinaliwanag ni Jo Hyuk na ang unang palapag ay isang entablado para subukan ang iyong mga kasanayan. Sinasabing ang mga matatabang uod ay parang training dummy. Halos wala itong attack power, pero may mga nagsasabi na matigas ang balat nito, kaya mahirap patayin. Sabi ng ibang players, nakakapatay sila ng marahil isa bawat 30 minuto, pero ngayon isa na rin siyang player. Sinabi niya kay John na susubukan niyang patumbahin muna ang isa. Nagtanong si John kung kailangan pa ba niyang gawin yon. Lumapit si Jo Hyuk sa unang slug, sinasabing kailangan niyang hiramin sandali ang isa sa mga armas ni John. Habang siya'y distracted, dahan-dahang tumayo ang slug, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Napagtanto ni Jo Hyuk na nagkamali siya. Habang natataranta, sinabihan niya si John na tulungan siya. Sabi ni John, iyon daw ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa ngayon, at agad na lumapit at hinampas ito ng napakalakas na sumabog ang tuktok nito. Sinabihan niya si Jo Hyuk na umatras muna, habang pinapalipad niya ang mga ito sa ere sa kaliwat kanan. Ngayong handa na sila, inilabas niya ang mga throwing knife at ibinato sa mga slug, tinusok silang lahat ng 5 gamit ang mga punyal. Pero hindi siya tumigil doon, dahil ginamit niya ang isang kakayahan na tinatawag na blade explosion, na naging sanhi ng pagsabog ng mga ito sa ere. Parang yung mga cool na tao, hindi tumitingin sa pagsabog. Sabi ni Jo Hyuk, grabe yon, at para mapabagsak niya sila agad, wala siyang ibang inaasahan kay John. Lumitaw ang status window. Nagtagumpay siya sa misyon sa unang palapag, at tumaas ang kanyang level. At nakakuha siya ng 100 gramo ng magic stones. Nakamit din niya ang isang S++ conquest rating para sa unang palapag ng tower, at isang platinum badge. Sabi ni Jo Hyuk, masyadong madali ito, at baka yumaman siya sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang epekto nito dahil ang mga manlalaro sa buong mundo ay nakikita ang kanilang mga status window na lumitaw sa harap nila. Bawat isa sa kanila ay nasa gitna ng kanilang pang-araw-araw na buhay nang lumitaw ito para sa bawat manlalaro sa South Korea. Ibinalik si Jo Hyuk sa kanyang bahay at sinabi ng status window na maaari na niyang hamunin ang 2 ni floor. Sabi niya hindi niya alam na kapag natapos niya ang isang palapag, agad siyang ibabalik sa bahay. Sabi niya, 3 minuto lang ang inabot, at mabilis iyon, pero nahihilo rin siya. Sinabi ni John na nagsumikap siya, at sabi ni Jo Hyuk, literal na wala siyang ginawa. Sabi ni John, magaling pa rin ang ginawa niya. Sabi ni Jo Hyuk, narinig niya na ang iba ay pagod na pagkatapos silang patayin, pero napakadali lang noon. Tiningnan niya ang kanyang mga gantimpala, at sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng magic stone ng personal. Ito ay isang mahalagang yaman at kailangang-kailangan sa modernong industriya. Bumaba ng malaki ang presyo nito mula noong unang panahon, at ito ay nasa bandang 50,000 at isa bawat 100 gramo. Dahil 20 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang mga tower, karamihan sa pangkalahatang kaalaman tungkol sa tower ay alam na kahit ng mga ordinaryong tao, pero ang platinum badge ay hindi niya pa naririnig. Pero kumita siya ng 50,000 won sa loob ng 3 minuto na medyo astig. Sabi ni John gusto niyang manood ng drama, pero sabi ni Jo Hyuk may mas maganda siyang ideya. Kumuha siya ng masarap na pagkain mula sa convenience store, at agad itong naamoy ni John. Nagtanong siya kung ito ba ang iniisip niya, at kung ito ay maanghang na pork trotters. Sabi ni Jo Hyuk, ordinaryo lang ito, dahil alam niyang hindi niya kaya ang maanghang na pagkain. Sabi ni John, naamoy niya raw ang anghang. Sabi ni Jo Hyuk, pagdating sa anghang, talagang duwag ang isang to. Habang nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, sinabi ni Jo Hyuk na may tanong siya, at sinabi ni John na sabihin na niya. Nagtanong si Jo Hyuk kung ito ba ang natural niyang paraan ng pagsasalita. At sinabi ni John na ganoon ang paraan niya ng pagtatapos ng mga salita na may tinatawag na simbaida, walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Pati si Jo Hyuk, tinanong niya kung anong ibig sabihin, at sinabi niyang nakuha niya iyon sa matagal na pagsama sa dati niyang summoner. Sabi ni Jo Hyuk, parang yung sa babae na may impluensya ng ex-boyfriend. Sabi ni John, kung hindi komportable pakinggan, aayusin niya ito, pero sabi ni Jo Hyuk, habang lalo niyang naririnig, lalo itong nagiging masaya. Nagsimula silang magtawanan tungkol dito. At sinabi ni Jo Hyuk na mas kumbinsido siya ngayon kaysa dati na hindi talaga delikado si John, pati na rin ang tower. Sa halip kayang-kaya ito. Kinaumagahan, pinlano niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Convenience store sa umaga, trabaho sa restaurant sa gabi, pero sa ngayon, aalis na siya sa trabahong construction. Sa halip, maaari siyang umuwi at sakupin ang tower kasama si John. Binigyan niya ulit si John ng 5 bituin, sinasabing hindi niya alam kung saan ilulugar ang sarili ngayon. Sabi ni Jo Hyuk, bibigyan niya ito ng 1-0 kung pwede, at natutuwa lang si John na kontento siya. Nagtanong siya kung ganoon ba kahalaga ang satisfaction rating. Ipinaliwanag ni John na kung mas maganda ang rating, mas maraming benepisyo ang makukuha mo. Halimbawa, oras ng pagpapakita, pagtaas ng ranggo, at mas mataas na pagkakataong matawag o mabigyan. Pumasok sila sa 2 ni floor ng tower,
at ang misyon nito ay talunin ang 1-0 odd ngayon, pero mas mabilis ang mga ito. Sabi ni Jo Hyuk, mas mahirap ang palapag na ito dahil gumagalaw sila kung saan-saan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa dalawa ni Floor, pero sinabihan siya ni John na huwag mag-alala dahil wala ng oras para doon. Tatapusin niya ito sa loob ng 3 minuto at mabilis niya siyang ihahatid pauwi. Tinanong ni Jo Hyuk kung gusto niya ng manok at beer ngayon at sabi ni John, syempre. Habang gusto pa niya, ginamit niya ang kanyang blade explosion. Natapos niya ang dalawa ni Floor ng napakabilis, tulad ng sinabi niya. Nakakuha siya ng 200 gramo ng magic stones, ngunit nakamit din muli ang S++ rank at isa pang platinum badge. Nagtataka siya kung talagang ganito lang ba kadali. Kahit para sa mabilis, masyado itong mabilis. Pwede siyang pumasok at lumabas at matapos bago ang kanyang part-time na trabaho sa umaga. Pagkatapos ay pumunta sila sa 3 floor at mas maraming wood. Siyempre, tinapos niya sila agad, sa pagkakataong ito ay nakakuha ng isa pang 300 gramo ng magic stones at ang platinum badge muli. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa makumpleto na niya ang 5 palapag. Dahil sa pagkuha niya ng 5 platinum badge, binigyan siya ng isang espesyal na pribilehiyo para sa pag-ipon ng mga ito. Nagtataka si Jo Hyuk kung ano ito, at binibigyan siya nito ng Awaken Trait Enhancement. Kaya ngayon ang bilang ng sabay-sabay na summon ay tumaas sa 2. Sabi niya, parang kabaliwan ang 2 summon dahil isa pa lang ay winawalis na ang lahat. Sabi niya maganda ang S++ clear reward, pero baka may mas hihigit pa rito. Pero magiging paraan na lang ito para madali niyang marating ang finish line nang hindi na kailangang gumawa ng kahit ano. Pero mayroon pa siyang higit sa 20 araw na natitira sa cooldown para sa isang random summon. Sabi niya pagkatapos ng 20 araw, sabay-sabay silang 3 na pupunta, pero mas parang magpapakasaya lang siya sa madaling buhay habang ang 2 ang patuloy na sumusuong sa tower. Pero bukas, babalik siya kasama si John at ipagpapatuloy ito. Dadalhin tayo nito sa Korean Awakened Management Society, kung saan sa loob ay makikita natin silang lahat na naghihintay ng may pagkabalisa. Nagtanong ang isang lalaki kung tutunog ba ito sa umaga o mamayang gabi. Nagtanong ang isang babae kung ang anunsyo ba ang tinutukoy niya. Nagulat siya, sinabihan na niya itong ayusin ang ugali nitong panggugulat sa kanya. Ang pangalan niya ay John Gwang-il at ang pangalan ng babae ay Lee Mina. Sabi niya hindi niya mapigilang maging mausisa. Nagtanong si Gwang-il kung lumabas na ba ang bagong anunsyo. Sabi niya, isa na namang S++ rank clear para sa 6 floor. Sabi niya, sunod-sunod na tumutunog ang mga global announcement ng Black Tower. Ang nilalaman ay walang iba kundi balita tungkol sa nakakabaliw na rank clear. Tiyak na isang tao lang ito. At dahil napakabilis, ito ay isang taong may pambihirang talento. At kung ang floor 7, 8, 9, at 1-0 ay da++ rank pa rin, kung gayon ito ay isang taong hindi kayang pigilan ng sinuman sa mundong ito. Nakakabaliw kung paanong ganap nilang hindi ito naiintindihan. Isang lalaki ang humampa sa kanyang mesa, sinasabing alam nilang 2. Pero hanggang ngayon, ang pinakamagandang record ng Korea ay i-rank. Ang pangalan niya ay Park Kyung-soo at siya ang direktor ng ahensya. Sabi niya, ang katotohanang mayroong mas mataas na grado kaysa doon, at naibunyag ito sa lahat ng manlalaro, ay nangangahulugang kung susubukan siyang lapitan ng internasyonal na komunidad, maaari pa siyang subukang dukutin, at mawawala sa kanila ang kanilang manlalaro sa ibang bansa. Dapat nilang hanapin agad ang manlalarong ito, at bantayang mabuti ang lahat ng mga bagong rehistradong manlalaro para masubukan nilang matagpuan siya. Pagkalipas ng ilang araw, tinanong ni Jo Hyuk si John kung pupunta sila sa 8 floor ngayon. Sumagot ng si John habang nakikita natin siyang gumagawa ng gawaing bahay. Sabi ni Jo Hyuk, maganda ang paglilinis ng isang palapag sa isang araw ng walang hirap, ngunit hanggang sa 1-0 floor ay ang yugto rin kung saan iwanan mo na ang pagiging baguhan dahil medyo hihirap na. Pero sa ngayon, madali lang. Habang nakikita natin silang naglalakad sa isang kagubatan sa 8 floor, ang layunin ngayon ay talunin ang 1-0 Red Thorn Frog Warriors. Isa sa kanila ang lumundag pasulong, inilabas ang dila patungo kay John, ngunit siyempre, binalot niya ang kanyang talim sa aura at hiniwa ito, at ang natitirang 9 na Frog Warrior, na nagbigay daan sa kanya na tapusin ang palapag. Bukod pa rito, nakakuha si Jo Hyuk ng 800 gramo ng Magic Stone at isang Tower Exclusive Healing Potion, pati na rin ang isa pang S++ rank at isang Platinum Badge. Muling sinabi ni John na magaling ang kanyang ginawa, at sinabi ni Jo Hyuk na hindi niya kailangang sabihin iyon palagi dahil wala siyang ginagawa. Sabi ni John, ang pagpasok sa tower ang pinakamahirap na bahagi. Sabi ni Jo Hyuk, salamat sa kanya, palagi silang madaling umakyat, at sinabihan siya ni John na huwag magpabaya. Mula sa huling bahagi ng 1-0 floor pataas, hindi na magiging madali. Sabi ni Jo Hyuk, dahil sa isa na namang 3-minute clear ngayon, dapat niyang bigyan si John ng regalo para sa kanyang pagsisikap. Sabi niya, marami pang oras sa totoong mundo, kaya dapat siyang lumabas at magsaya, kumain ng masarap, pero huwag gagawa ng gulo. Sabi ni John, tumatanggi siya. Nagtanong si Jo Hyuk kung bakit, at sabi ni John hindi siya pwedeng umalis sa tabi niya,
kaya manonood na lang siya ng sa bahay. Nagtanong si Jo Hyuk kung gusto niyang umorder ng manok at sabi ni John, mukhang maganda yan. Agad siyang tumawag sa isang lugar, sinasabing order siya ng masarap. Naging manok bigla si kuya. Sabi ni Jo Hyuk, titignan niya ang mga gantimpala. Ang nakuha niya ay ang healing potion. Sabi niya, pwede niyang ibigay ito kay John, pero hindi niya alam kung anong gagawin sa mga magic stone. Napakarami niya nito sa kanyang inventaryo, at ang pagbebenta nito ay magbibigay sa kanya ng halos 2 milyon won. Dapat na niyang pag-isipan na ipapalit ang mga ito sa pera sa lalong madaling panahon. Ika-negatibo 1-0 araw na ngayon ng pag-akyat. Malapit na nilang mahamon ang ika-10 palapag. Sabi ni Jo Hyuk, noong una, akala niya susubukan lang niya ang tower, pero umaakyat na siya ng 1 palapag bawat araw. Kahapon, ganoon din kadali ang ika-9 na palapag. Sigurado na ang pagtatapos sa entablado, pero ang pagkuha ng double na plus clear reward ay isang magandang bonus din. Pero siguradong nakakapanatag ito, at si John ang kanyang pinakamagaling. Nakalimutan na niya na pumatay ito ng 3 tao, pero hindi na mahalaga yon. Muli niya itong isinsomon. Dahil sa lahat ng matataas na rating na ibinigay niya sa kanya, maaaring manatili si John dito ng isang karagdagang oras. Sabi ni Jo Hyuk, sulit na sulit ito, at lumitaw si John, gumagawa ng simbolo ng puso gamit ang kanyang mga braso sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagpasalamat siya rito, at sinabi ni Jo Hyuk na inaasahan niyang maipagpapatuloy ang kanilang trabaho. Pumasok na sila ngayon sa 1-0 lead floor, at ang mga pisikal na kakayahan ni Jo Hyuk ay pinahusay para tumugma sa kanyang level. Maaari na ring gamitin ang mga trait at combat skill. Sabi ni Jo Hyuk, ramdam na ramdam niya ito, at ang recalibration ng mga pisikal na kakayahan sa loob ng tower ay nagpaparamdam sa kanya ng umaapaw na lakas at mana. Dahil nararamdaman niya ito sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, at sinabi niyang pakiramdam niya ay naging isa siyang hindi mapaamong ligaw na kabayo. Bigla na lang naging kabayo si kuya, sinasabihan si John na tutulong na siya mula ngayon. Sabi ni John, hindi maaari. Kung magkakaroon man lang ng isang galos sa kanyang katawan, kailangan niyang iuntog ang sarili niyang ulo sa lupa. Sinabihan siya ni Jo Hyuk na huwag mag-alala dahil isa na siyang ligaw na kabayo. Sabi ni John, sapat na ang kanyang paghihikayat at papuri, pero sabi ni Jo Hyuk, kailangan nilang gawin ito ng magkasama. Nagsimulang yumanig ang lupa, at nang tumingin siya, nakita niya ang isang higanteng mata na nakatitig sa kanya. Walang iba kundi isang praying mantis, at nagsimulang magpanik si Jo Hyuk. Nagtanong siya kung paano nahuli ng mga manlalaro ang ganito, at sinabi niyang ang pagpapadala ng 2 tao para manghuli ng insekto ay medyo nakakasira sa kanyang pride. Sabi ni John, walang nakakasira sa kanyang pride, pero sabi ni Jo Hyuk, ang sa kanya ang tinutukoy niya. Nagsimulang mag-inay ang mga kakaibang panga ng mantis. Nagsimulang mag-cheer si Jo Hyuk para kay John. Dumiretso ito ng atake sa kanya, pero iniwasan ito ni John, tumakbo paakyat sa braso nito. At habang papalapit siya sa leg, pinutol niya ang parehong braso nito, pati na rin ang paghiwa-hiwalay dito. Natapos na niya ngayon ang entablado, at nakakuha siya ng 1 buong kilo ng magic stones, at 1 pang platinum badge. Inihagis ni John ang kanyang espada sa ere, sinapo ito, sinasabing isa na namang misyon ang kumpleto, at maaari na niyang hamunin ang 11 floor. Sabi ni Jo Hyuk, mas nakakabaliw na naman ang mga gantimpala. Bukod pa riyan, nakatanggap siya ng espesyal na pribilehyo sa 5 platinum badge dati, kaya iniisip niyang mangyayari ito tuwing 5. Siyempre, nangyari ito agad at sinabi niyang malinaw na. Nagtataka siya kung ano ito, at pinahihintulutan siyang kopyahin ang isang skill na taglay ng isang summon, at nagsimula itong ilista ang lahat ng mga skill na taglay ni John. Nagulat si Jo Hyuk, at sinabi ni John sa kanya na walang tanong-tanong, kailangan niyang piliin ang shadow step. Nagtanong si Jo Hyuk kung anong ibig niyang sabihin. Sabi ni John, alam niyang lumabas ang skill copy, at huwag nang magtanong o mag-isip, kunin lang ang shadow step. Nagtanong si Jo Hyuk kung bakit, at sabi ni John, maginhawa ito kapag tumatakas. Kahit may mangyari sa kanya, maaari siyang maging maingat at mabilis. Nagtataka si Jo Hyuk kung ano ang tingin nito sa kanya, at kung mukha ba siyang taong tatakas para lang iligtas ang sarili. Siyempre, dahil kinuha niya ang skill. Sabi niya na kahit sa labanan, ang mabilis na paggalaw ng paa ay talagang mahalaga. Pangkonsuelo lang to. Nagtataka siya kung gumagana ba ito sa totoong buhay habang lumalabas siya at sinimulang gamitin ang skill. Pero mukha lang siyang katawa-tawa. Sabi niya, kung hinayaan siyang magsumon sa totoong mundo, dapat hinayaan din siyang gamitin ang mga skill at walang pagkakapare-pareho. Sabi ni John wala siyang ideya sa sinasabi nito, pero sumang-ayon pa rin siya. Ika-negatibo 11 araw na ngayon ng pag-akyat sa tower, at tumawag siya sa Awakened Management Call Center. Sinabi niya sa kanila na bagong awakened siya, kaya gusto niyang tumawag, at sinabi nilang baka nalilito lang siya. Tinatanong kung kailangan niya ng tulong mula sa gobyerno sa bahay niya. Sabi niya, at ibinigay niya ang kanyang address. Gusto niya lang ibenta ang mga magic stone, pero iyon na ang pinakamatapang na desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Samantala, nakita natin si Mina na pumapasok sa kotse, at tinanong ni Gwang Il kung ang taong tiningnan niya kahapon ay ang lalaking iyon.
Sabi niya sa tingin niya ay hindi at nagtataka na lang siya kung magpapakita pa ba ito. Sinabi niya sa kanya na may isa pa silang tawag na natanggap ngayon at dapat siyang sumama sa kanya. Sabi niya sa ngayon, kailangan nilang kumilos hanggat kaya ng kanilang mga binti. At kung siya nga ang taong iyon, kailangan nilang dalhin siya sa elite team, kahit pa kailangan nilang ibuhos ang pinakamagagandang benepisyo na mayaalok ng ahensya. Si Jo Hyuk, alam na papunta na sila, ay nagsimulang maglinis ng bahay niya sa abot ng kanyang makakaya. Tamang-tama, kumatok sila sa pinto, sinasabing galing sila sa management agency, at napagtanto niyang nandito na sila. Binuksan niya ang pinto, binati sila, sinasabing medyo maliit ang lugar, pero tinanggap ang lalaki. Nagpakilala si Gwang-il at pagkatapos ay ipinakilala niya si Min-hee. Sabi ni Jo Hyuk, medyo mas kinakabahan siya sa babae, dahil takot siya sa kanila, at dumikit ito sa mukha niya, sinasabing siya na nga iyon, ang S++ rank. Nagulat si Jo Hyuk, nataranta lang siya sa sobrang lapit nito, pero nagtaka rin kung may paraan ba sila para matukoy ang mga awakened player na hindi niya alam. Sabi niya kailangan niyang itanggi ang lahat at umakto ng natural. Naging parang robot si kuya, sinasabing narinig na niya yon, pero hindi siya yon. Nagtataka siya kung anong itsura iyon, sinasabing klasikong mukha ng nagsisinungaling. Hinawi ni Gwang ilang ulo niya, sinabing sinabihan na niya itong huwag manghuli ng sagot. Umiwas siya, sinabing naintindihan, at humingi siya ng paumanhin sa kawalang galang sa kanya. Sabi ni Jo Hyuk ayos lang at mas nagulat na sinusubukan lang pala siya. Marami pa tayong nalaman tungkol sa tower mula kay Tabi, ang mascot ng tower system ng Korea. Sabi niya, nilalamangan ng taas nito ang pinakamatataas na gusali sa Earth. 20 taon na ang nakalipas, bigla itong lumitaw sa buong mundo. Bawat bansa ay nagpadala ng mga siyentipiko at sundalo para mag-imbestiga, pero walang makalapit dito na parabang may harang na di nakikitang pader. Kung nagtataka kayo kung ano ang tower, nasagot ang tanong na yon nang lumitaw ang mga player. Gumagana ito na parang laro na may mga palapag na kailangang lagpasan isa-isa. Sa labas ng tower, ordinaryong tao lang ang mga player, pero sa loob ay mayroon silang matinding kapangyarihan at mga skill, at ang mga reward ay nag-upgrade ng kanilang gear, at nagpapalakas pa sa ekonomiya ng mundo. Paano kung walang magpapatuloy sa pag-akyat? Ang mangyayari ay lilitaw ang status window na nagsasabing mabagal ang pag-usad at magsisimula itong mag-countdown. Kung walang bagong palapag na malalampasan sa loob ng 6 na buwan, magsisimula ang countdown at guguho ang tower. Ganoon naglaho ang Mumbai. Para sa kanilang bansa, medyo sinuwerte sila. Karaniwan, bawat bansa ay may 1 hanggang 3 tower, pero sa kabutihang palad, 1 lang ang nakuha ng Korea. Tinatayang may mga 5 hanggang 10,000 player sa buong bansa, na halos 0.01% ng populasyon. Hindi ito malaking bilang, pero tuloy-tuloy ang kanilang pag-usad, dahil nasa likod lang sila ng United States, na nasa 66. Kaya huwag mag-alala, mayroon silang mga bayani ng makabagong panahon na lumalaban para sa kanila. Kung paanong ginalugad noon ng sangkatauhan ang mga bagong kontinente, ngayon ay ginagalugad nila ang mga tower. At para sa lahat ng bagong awakened na individual, dapat silang magrehistro ngayon at maging isang bayani. Isinara ni Gwang ilang laptop, sinabing tapos na ang orientation. Sabi ni Jo Hyuk, medyo nakakahiya yon. Sabi ni Gwang-il, magpapatuloy siya sa ilang mga tanong para sa verification. Tinanong niya kung awakened na ba talaga siya. Sabi ni Jo Hyuk, at nakapag-clear pa nga siya, ipinapakita ang mga mana crystal. Tinanong ni Gwang-il kung anong palapag ang naabot niya, at sinabi ni Jo Hyuk na ika-10. Pareho nilang napagtanto na pareho iyon ng record ng lalaking hinahanap nila, at nagtaka sila kung siya na nga ba yon. Tinanong naman niya kung narinig na niya ang tungkol sa global announcement. Nagpasya siyang umakto ng natural, sinasabing narinig na niya ang tungkol doon, at kung sino man iyon ay napakagaling. Pero, syempre, sinabi niya ito na parang robot. Sabi ni Gwang-il hindi na kailangang kabahan, at nagsimulang mangatog ang kanyang mga ngipin. Sabi ni Gwang-il kahina-hinala ito, pero kahit na, ipapaliwanag nila ang mga detalye ng kontrata. Hinahati nila ang mga player sa 2 grupo. Una, ang Elite Team, at pangalawa, ang General Raid Team. Ang mga general player ay nagtatakda ng kanilang sariling schedule at malayang umaakyat na parang mga freelancer. Ang mga elite naman ay malapit na nakikipagtulungan sa bureau at tinatahak ang mas matataas na palapag pero tumatanggap ng pondo, kagamitan at suportang pansiguridad. Dahil sa labas ng tower, mga tao lang din ang mga player. At magsasalita na sana siya tungkol sa sahod pero iniisip ni Jo Hyuk na kapag nalaman nilang siya ang S++ guy, tiyak na lagot siya dahil dudumugin siya ng mga reporter. Ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Ipagpapatuloy sana ni Gwang-il ang pagsasalita tungkol sa Elite Team at kung paano sila nagsusuot ng mga bodycam para i-record ang kanilang footage, pero pinutol siya ni Jo Hyuk, sinasabing mananatili siya sa General Team. Nagulat si Gwang-il at magpapaliwanag sana, pero sinabi ni Jo Hyuk na ayos na sa kanya ang General Team. Hindi siya interesado sa ganoong kasikatan at medyo nakakatakot, kaya hihinto na lang siya sa isang ligtas na palapag at kukunin ang kanyang bahagi ng mga reward na sapat na. Sinabihan siya ni Gwang-il na pag-isipan itong mabuti, pero sabi ni Jo Hyuk, nakapagpasya na siya.
Nagpasya si Min na hindi ito ang S++ guy, sinasabing isa na namang maling lead ito. Maraming player ang mas gustong mag-farm sa gitnang mga palapag para sa madaling loot, pero walang nagsasabi nito ng hayagan at kaawa-awa. At ang isang duwag na tulad nito ay hindi karapat-dapat sa elite status. Determinasyon ang pinakamalaking kinakailangan. Sabi ni Guang Il, irerespeto nila ang desisyon niya, pero kung hindi niya mamasamain, kailangan siyang pumasok sa tower para makumpirma nila ito. Dahil kailangan niyang gumawa ng isang mabilis na pagsubok at pumayag siya. Sabi niya, siguro gusto nilang subukan kung siya ang S++ rank na player. At sinabi niyang gagawa siya ng isang run kapag nasa loob na, pero baka tumagal ito, mga 2 oras. Sinabihan nila siyang huwag magmadali at huwag ma-pressure, dahil maghihintay sila. At tumayo siya, sinabihan silang ituring na parang sariling bahay ang lugar, sinasabi kung nasaan ang pagkain at ang Mi remote, at saka umalis. Nang maglaho na siya, sinabi ni Guang Il na awakenid nga talaga siya, tinatanong kung ano ang iniisip niya. Sabi niya mahirap sabihin tungkol sa talento, pero mukha siyang mahiyain, at malamang ay susuko siya sa 11 floor. Tinanong niya kung bakit niya yon iniisip, at sinabi niyang napagdaanan niya na rin yon. Sinusubok nito ang takot mo, at tinanong niya kung ang tinutukoy ba nito ay ang centipede tunnel. Sabi niya, at kahit hindi mahirap, nakakatakot ito ng sobra. Kailangan mong pumatay ng 100 sa mga insektong iyon, at ang isang tulad niya ay magpapanik at matatay sa pantalon, kaya atras siya sa isang safe zone at susuko. Sabi niya, tama ka sa ngayon, pero tatawagan ko ang direktor at sasabihin kong isa na namang dead end ito. Pagkatapos ay sinumo ni Jo Hyuk si John, at nagpasalamat si John para sa pagsumon gaya ng dati. Siyempre, alam na natin kung ano ang 11 floor dahil kasasabi lang nila. Mayroon siyang time limit na 3 oras, at nagsimulang magpanik si Jo Hyuk, sinasabing ayaw na ayaw niya sa mga alupihan. Sabi ni John tatapusin niya ito sa loob ng 5 minuto, pero sabi ni Jo Hyuk ay hindi. Kailangang dahan-dahan lang. Walang S++ rank time dahil mag-ingat tayo ngayon. Sinusubukan niyang patunayan sa kanila na hindi siya ang hinahanap nila. Sabi ni John na intindihan niya at sinabi ni Jo Hyuk na perpekto ito. Ngayon, maaari siyang magkaroon ng maganda at palpak na run at sa isang sirang record, makakatakas na siya sa pagkubkob ng mga raider. Pumatay si John ng isang halimaw at sinabi niyang baka masyado pa ring mabilis ito, sinabihan siyang bagalan pa. Pagkatapos ay binagalan niya ito ng kaunti. At sinabi ni Jo Hyuk na perpekto ito, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang ihagis sa hangin ng isang alupihan. Nagsimula siyang magpanik at sinabing kailangan niyang tumakbo dahil sinimulan na siyang atakihin. Napansin ito ni John at sinabing siya na ang bahala habang lumilipad siya papasok. Sinimulan niyang pagputol-putulin ang lahat ng mga ito, ngunit nainis kaya sumobra siya at pinuksa ang lahat sa malapit. Napagtanto ni Jo Hyuk na nagkamali siya, sinabihan siyang maghintay dahil masyadong mabilis ito. Sinabihan niya itong kailangan niyang bumagal, at utos iyon, pero sabi ni John hindi niya kayang gawin iyon. Mas mahalaga ang kaligtasan niya. Sabi ni Jo Hyuk, kung ganito kalakas ang gagawin niya, mangyayari talaga iyon. Siyempre, nakakuha siya ng platinum badge at sinabing pumalpak siya. Humingi ng paumanhin si John, at si Jo Hyuk ay naiinis lang. Lumabas siya, at sinabi ni Min na ngayong 5 minuto na ang nakalipas, babalik na siya anumang oras. Lumitaw ang status window, sinasabi na na-clear na ang floor, at sakto namang lumitaw si Jo Hyuk. Pareho nilang napagtanto na nagkamali siya, at eksaktong segundo ng kanyang paglitaw ay nangyari ang pag-clear. Sabi niya ayaw niya talagang humantong dito, pero natatakot siyang kailangan niyang patahimikin silang dalawa ngayon habang lumilitaw si John sa likuran niya. Ipinadala niya si John sa unahan at pinutol nito ang parehong ulo nila. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpanik dahil nilagyan niya ng mga laso ang mga ito. Sabi niya wala siyang sinabi tungkol sa pagputol ng ulo nila. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin, at pagkatapos ay nagising siya sa kanyang panaginip. Tinawag nila siya, tinatanong kung okay lang ba siya dahil pinagpapawisan siya ng malamig. Napagtanto niyang panaginip lang ang lahat at tumikim siya, sinabing ayos lang siya. Pagkatapos ay sinabi ni Guang Il na talagang kailangan ng kanilang elite team ang isang talento na tulad niya. Sabi niya marahil ay may hindi pagkakaunawaan. Malamang ay nagsabay lang ito sa clear time ng ibang player at hindi mangyayari sa kanya ang ganoong bagay. Sabi ni Guang Il, masyadong perpekto ang tiempo, pero sabi ni Jo Hyuk, nagkataon lang iyon at siguradong hindi siya yon. Tinanong ni Guang Il kung seryoso siya at sinabi ni Jo Hyuk na. Sabi niya na intindihan niya at dahil nakumpirma na nila ang kanyang paggising, ihahanda na nila ang kontrata. Tumawa si Jo Hyuk, sinabing natutuwa siyang naniwala sila sa kanya. Pagkatapos, nang iabot niya sa kanya ang kontrata, ito ay ang para sa elite. Sabi niya, hiniling niya ang general contract, pero sabi ni Guang Il, iba ito sa mga karaniwang kaso. Sa madaling salita, ito lang ang nag-iisang kontrata ng ganitong uri sa industriya. Ito ang ultra-elite contract. Buong sweldo na 12,000,000,001 kasama ang real estate na ibibigay at doubling e-protocol at masusing security detail. Bukod pa riyan, mga pribilehyo ng kaligtasan sa batas.
Sabi ni Jo Hyuk sa puntong ito, mas mataas na siya sa batas, at para na siyang maharlika. Sabi ni Gwang Il, ang mga benepisyong ito ay kasalukuyang tinatamasa lamang ng rank 1 player ng Korea, si Yoo Cheol-min. Sinabihan niya itong tingnan dahil kasama rito ang lahat ng benepisyong mayaalok ng bansa. Sabi ni Jo Hyuk, hindi. Kung hindi ito general contract, hindi siya magiging player. Nagtataka sila kung bakit niya ito tinatanggihan ng husto. Sabi niya ayaw niyang nakakakuha ng atensyon dahil pabigat ito at ang pagiging pabigat ay nagdudulot ng stress at mahihirapan ang kanyang puso. At napagtanto nilang isa pala siyang ganap na introvert. Sabi niya masaya ang pag-akyat sa tower ngayon pero nasa 11 floor pa lang. Hindi malinaw ang hinaharap. Hindi siya sigurado sa sarili niya. Sabi ni Gwang Il mas mabuting umatras na ngayon at itutuloy na lang nila ang general contract. Sinasabi din niya na kung may ibang makakita nito, maiinis sila at magtatanong kung bakit hindi na lang niya kunin ang kontrata, makuha ang mga benepisyo at umakyat. Ngunit ang elite contract ay may kasamang mga responsibilidad na katumbas ng iyong matatanggap. Kahit gusto niyang huminto sa pag-clear ng mga matataas na palapag, hindi niya magawa dahil ito ay isang team na nilikha para lamang sa pag-akyat sa mga iyon. Ayaw niya ng ganoong klaseng pabigat. Masaya na siya kung mamumuhay lang siya ng mas komportable kaysa dati. Pagbalik sa awakened office, sinabi ni Kyung So na iba ito sa ulat. At sinabi niya sa telepono na siya ay isang mahiyain na player na walang pagnanais na umakyat. Sinabi ni Gwang Il sa kanya na tama iyon. Tinanong ni Kyung So kung iyon ba talaga ang taong hinahanap nila. Sabi ni Kyung So hindi niya ito maintindihan. Sinabi niya sa kanya na tila may kakaibang ugali ito. Allergic lang sa tao yung kuya. Tinanong ni Kyung So kung may posibilidad na nagkamali sila sa kanya, pero sabi ni Min ay imposible. Masyadong sakto ang tiempo. Sabi ni Kyung So, kahit mahiyain siya, isa pa rin siyang pambihirang talento. Kailangan nating dalhin siya sa elite team anuman ang mangyari. Sabi ni Gwang Il na intindihan, at tiyak na sasali siya. Balik kay Jo Hyuk. Sumisigaw siya, sinasabing hinding-hindi. Nagpapanggap siyang galit. Sinabi niya kay John na nahuli sila, at sa susunod na susuwayin siya nito, agad niya itong iuunsumon. Humingi ng paumanhin si John. Pumasok na sila ngayon sa 12 floor, na ang layunin ay talunin ang 20 Icicle Spear Whistle. Ang time limit ay 3 oras. Sabi ni Jo Hyuk kailangan niyang gawin ito ng napakabagal tulad ng iniutos niya. Sumaludo sa kanya si John, sinasabing katapatan higit sa lahat. Sabi ni Jo Hyuk, sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan na niya ito ngayon. Kung normal lang ang pag-clear nila mula sa 12 floor pataas, baka mawalan na ng interes ang opisina. Pero ang lamig. Dumating siyang handa, pero mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Napansin ni John ang kanyang kutis habang nanginginig, tinanong kung ayos lang siya. Sabi ni Jo Hyuk, kaya pa naman, at sinabi ni John na tatapusin niya ito sa lalong madaling panahon at ihahatid siya sa isang mainit na silid. Sumigaw si Jo Hyuk, sinabing ayos lang siya, ngunit sinabi ni John na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis, kung hindi ay magkakasipon siya. At ang sipon ay isang sakit na walang lunas, na nangangahulugang nasa panganib ang kanyang buhay. Sabi ni Jo Hyuk, isang malaking kasinungalingan ang lubos na pagsunod, at nakakuha na naman siya ng S++ rank para sa pag-clear. Tinawagan siya ni Gwang Il, tinatanong kung na-clear niya ba ang 12 floor. Sabi ni Jo Hyuk, pero baka masyadong mahirap ang ika-13. Sabi ni John, mainit na ngayon, kaya siguradong magiging komportable na siya, at manonood siya ng AC. Inunsumon siya ni Jo Hyuk habang umiiyak, sinasabing hindi niya deserve ang pribilehyo. Kinabukasan sa 13 floor, sinabi niyang puno ito ng mga patibong, na masyadong mapanganib kung babagalan. Sabi ni John, lalagpasan niya ang lahat ng iyon ng napakabilis habang binuhat na parang prinsesa si Jo Hyuk hanggang sa dulo. Siyempre, nakakuha rin siya ng perfect clear para dito. Sa 14 na floor, sabi niya malawak ang sakop ng atake ng mata mula sa mga halimaw na ito, kaya matatamaan siya sa di. Kaya asikasuhin niya ito bago pa man sila makalaban. Muli, isa na namang perfect clear. Sabi ni Jo Hyuk, kung anong mangyari ay mangyari. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang magic stones, nakakuha ng halos 3 milyon won, pati na rin ang support fund para lang sa pagiging isang general player, na eksaktong 2 milyon. Sabi niya kung idadagdag niya ang mga bagong magic stones na nakuha niya, aabot na ito sa mahigit 7 milyon won sa loob ng 14 na araw. Kung pupunta siya sa 20 floor, ayaw niya man lang isipin kung magkano ang kikitain niya. Kung ibibenta niya ang mga ito sa pamamagitan ng opisina, kikita siya ng hindi bababa sa 1 milyon sa isang araw at walang bayarin o buwis, ito ay isang malaking benepisyo. At titigilan na niya ang kanyang mga part-time na trabaho ngayon. Kinabukasan, sinumon niya si John, na nasa posisyon ng parusa, sinasabing ang bigyan pa rin siya ng 5 bituin sa kabila ng pagsuway niya ay nakapagpakumbaba sa kanya. Sabi ni Jo Hyuk, mula ngayon, maaari na niyang i-clear ito kung paano niya gusto, dahil hindi na niya ito sasabihang gawin ito ng mabagal. Tinanong ni John kung ayos lang ba talaga yon. Sabi ni Jo Hyuk, nalaman na ng opisina, at kung magpapatuloy siyang makakuha ng mga platinum badge, makakakuha na siya ng 15 pagkatapos ng misyon na ito.
Mataas ang posibilidad na makatanggap ng isa pang perk, at napakasakim niya dahil ang mga perk ay nagpapaligtas sa kanya ng ilang beses. Sinabi niya kay John na oras na para manira ulit. Pumasok sila sa 15 floor na ang layunin ay talunin ang 20 goblin worker. Nagtatagpas sila at sabi ni Jo Hyuk na ito ang mga unang humanoid na nakaharap niya at kahit na mababa, mayroon pa rin silang talino. Sabi ni John mula sa bahaging ito, nagiging mahirap na ang paglilinis kahit na may impormasyon. Sabi ni John, kapag may nakatakas, magdadala ito ng iba at tuso ang mga goblin kaya dapat siyang magtago ng mabuti. Lulupigin niya sila sa isang bagsakan at babalik din kaagad. Ginamit ni John ang kanyang stealth skill at iniisip ni Jo Hyuk kung gagamitin niya yon mamaya. Napugutan ng ulo ang dalawa sa mga manggagawa at hindi man lang napansin ng isa pa. Sabi ni Jo Hyuk sa ganitong takbo, hindi na kailangang mag-alala na lalaban pa sila o alertuhin ang iba dahil hindi man lang nila napansin na nandoon siya. Natapos niya ang misyon, nakakuha ng level up, mas maraming magic stone, isa pang healing potion, at isa pang platinum token. Pareho silang nakangiti habang bumabalik sa kwarto niya. Binuksan ni Jo Hyuk ang kanyang inventory. Sinasabing mayroon na siyang kabuang 15 badge, at natural, sa pagkakataong ito ay nakakuha na naman siya ng isa pang perk. Sabi niya sa 5 badge, nakuha niya ang trade enhancement. Sa 1-0, nakuha niya ang skill copy, at iniisip niya kung ano naman ang makukuha niya ngayon. Pero sa ngayon, nasa cup chair tayo.